Si Lloyd ay nagsimula bilang isang walking tragedy. Ganun siya kainan na hindi niya kayang makahuli kahit ng ordinaryong kuneho. At mas masaklap pa, yung kuneho pa ang bumugbog sa kanya na parang may personal na galit. Nakatayo si Lloyd doon na puro pasa, nahihiya, at kinukwestiyon ang mga desisyon niya sa buhay. Sa pinakamababang punto niya, biglang dumaan ang kapitbahay niya na hawak ang kaparehong kuneho na parang wala lang. Sobrang namangha si Lloyd. Habang pauwi sila, sunod-sunod ang tanong niya tungkol sa mundo sa labas, nangangarap ng mas malaking buhay kaysa sa miserableng pamumuhay sa baryo nila. Diretsahan siyang sinagot ng kapitbahay na kung gusto niya ng mga sagot, kailangan muna niyang lumakas. Tapos, parang klasikong mentor move, inabot niya kay Lloyd ang isang libro. Para kay Lloyd, parang legendary treasure na ang librong iyon. Lumipas ang panahon. Lumaki si Lloyd at kahit wala siyang muscles, todo naman ang motivation. Nagdesisyon siyang umalis ng bahay para hanapin ang isang mangkukulam. Pagdating niya sa tirahan ni Marie, agad siyang pinagsabihan na kung wala siyang maibabayad na tamang halaga, umalis na lang siya. Pero hindi natinag si Lloyd. Dahil sa determinasyon niya, tinanong siya ni Marie kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Lloyd na gusto niyang maging sundalo at pumunta siya sa lungsod para humingi ng tulong sa kanya. Magbibigay na sana si Marie ng dramatic lecture tungkol sa kasaysayan ng mga mangkukulam, pero casual na ipinakita ni Lloyd na alam na niya ang lahat. Agad nasagi ang pride ni Marie. Napalitan ng inis ang hiya at pinagalitan niya si Lloyd na humanap na lang ng ibang pupuntahan. Pero nang banggitin ni Lloyd na galing siya sa Kunran Village at ang pinuno roon ay si Ala, parang may malamig na damaloy sa gulugod ni Marie. Lalong lumala nang ilabas ni Lloyd ang isang kristal na bola at doon napagtanto ni Marie na haharap siya sa taong pinakakinatatakutan niya. At tama nga, lumitaw si Ala mula sa kristal at agad naglaho ang kayabangan ni Marie. Tiklop siya agad. Kalma lang na iniwan ni Ala si Lloyd sa pangangalaga ni Marie, tinawag pa itong paborito niyang estudyante na parang normal lang. Tapos bigla niyang kunwaring pre-recorded lang ang mensahe para mapilit si Marie na ipakita ang tunay niyang ugali at magkaroon siya ng dahilan para parusahan ito. Nang marealize ni Marie na naloko siya, wala siyang choice kundi mag-sorry ng mabilis. Pagkawala ni Ala, ibinuhos ni Marie ang galit niya sa kristal na bola na parang ito ang nagtaksil sa kanya. Yumuko rin si Lloyd at nag-sorry, pero imbes na sisihin siya, nagulat si Lloyd nang alukin siya ni Marie ng pribadong kwarto. Nagpasalamat siya ng taos-puso at humingi ng tulong, at doon napansin ni Marie na mabait pala talaga ang bata, hindi mayabang. Akala nila tapos na ang gulo, pero biglang sumulpot ulit si Ala at binalaan si Marie na huwag bubulihan si Lloyd kung ayaw niya ng kapalit. Casual pa niyang sinabi na gumamit siya ng instant teleportation gamit ang kristal na bola, bagay na halos ikasukan ng loob ni Marie. Wala itong pakialam at inutusan lang siyang sanayin ng seryoso si Lloyd. At dahil inis pa rin siya na tinawag siyang matanda, binigyan niya si Marie ng Curse of Misfortune. Mula noon, naging tuloy-tuloy na bad luck comedy show ang buhay ni Marie. Kinabukasan, nagising si Marie at nadatnan si Lloyd na tahimik na nagluluto sa kusina na parang sa kanya ang bahay. Agad siyang nagsorry dahil ginamit niya ang kusina ng walang palem, pero sinabi ni Marie na mag-relax lang siya at ituring itong bahay niya. Naghain si Lloyd ng pancakes na may makapal na sarsa, at pagkatikim ni Marie, pinuri niya ito agad. Sa sobrang saya ni Lloyd, parang tutubuan na siya ng pakpak. Nang tanungin ni Marie ang pangarap niya, inamin ni Lloyd na siya ang palaging pinakamahina sa baryo nila. Hindi siya makapagtitipon ng panggatong ni makahuli ng isda para mabuhay. Noong bata siya, humanga siya sa isang bayani mula sa nobela, at mula noon, pangarap na niyang maging sundalo. Ipinaliwanag ni Marie na para makapasok sa officer school, kailangang pumasa sa martial arts, magic, at interview, at binigyang diin niya na martial arts ang pinakamahalaga. Lalong nahiya si Lloyd sa tinatawag niyang mahina niyang katawan. Sinabi niyang inabot siya ng 6 na araw bago makarating doon. Casual namang sinabi ni Marie na 6 na araw talaga ang biyahe kahit tren ang gamit, pero muntik siyang mabulunan nang sabihin ni Lloyd na tumakbo siya buong biyahe. Tinawag niya itong sobrang bilis, pero si Lloyd, bilang si Lloyd nga, sinabi lang na ang lolo niya ay 2 araw lang ang inabot. Tinanong ni Marie kung may nakasalubong siyang mga halimaw, at kalmadong sumagot si Lloyd na may nakita lang siyang higanteng tipaklong at mga butiking humihinga ng apoy. Napasigaw sa isip si Marie dahil siguradong mga halimaw yon, pero binaliwala lang ni Lloyd at sinabing ang tunay na halimaw lang para sa kanya ay ang mga Demon Lord. Wala nang ideya si Marie kung anong klaseng nilalang ang kaharap niya. Sa usapan nila, naglabas si Lloyd ng panyo na may ukit ng sinaunang uod at sinabing kaya nitong burahin ang kahit anong mantsa. Natulala si Marie dahil 3 taon niyang pinag-aralan bago niya nalaman ang bagay na iyon. Binanggit pa ni Lloyd na kaya niyang gumamit ng rain magic, pero sinabi ni Marie na hindi dapat posible ang spell na iyon. Doon na siya sumuko sa pag-intindi sa kanya at nagpa siya na turuan na lang siya ng basic magic kinabukasan.
Tuwang-tuwa si Lloyd na parang batang binigyan ng candy. Kinabukasan, lumabas si Lloyd at nakarinig ng mga balitang maraming tao ang nagtitipon para sa officer school exam. May bulong-bulungan din ng mga taga-bayan na may mga dayuhang ahente raw na nag-aakit ng mga halimaw papasok sa lungsod. Nang marinig ni Lloyd ang salitang halimaw, biglang nagbago ang takbo ng isip niya at tumakbo siya agad. Sa ibang lugar, may isang prinsesa na nabangga ang isang lalaki na nakakilala sa kanya at pinagsabihan siya dahil sa pagdudungis daw sa dangal ng mga maharlika. Hindi niya ito pinansin, pumasok siya sa isang eskinita, at agad nakasalubong ang isang halimaw na sumalpok sa kanya sa pader. Ilang segundo na lang at mamamatay na siya nang dumating si Lloyd, casual na tinalo ang halimaw at itinapon ito na parang basura. Nang kumustahin siya ni Lloyd, umiwas ang prinsesa dahil nahihiya siya sa itsura niya. Sinabi ni Lloyd na may kailangan pa siyang gawin at umalis na. Nagmadali siyang magpakilala bilang si Selene at pinanood siyang mawala sa paningin. Pagbalik niya sa tirahan, hindi maalis sa isip ni Selene ang mukha ni Lloyd. Plano niyang mag-ayos ng mabuti sa susunod pero nang makita niya ang sinturon sa mukha niya, bumalik ang masasakit na alaala. Noong bata pa siya, itinakwil siya at nadurog ang loob sa sobrang lungkot kaya napilitan ng mga magulang niya na humingi ng tulong sa isang pari. Sinabi ng pari na tanging isang tunay na malakas na tao lang ang makakasira sa sumpa. Walang tigil na nagsanay si Selene pero walang nagbago. Isang araw, sa sobrang frustrasyon, tinanggal niya ang sinturon at doon niya nalaman na madali na pala itong matanggal. Sa sandaling iyon, naintindihan niyang si Lloyd ang taong iyon. Samantala, natapos na ni Lloyd ang pamimili ng groceries ni Marie at ginamit pa ang natirang pera para bilhan siya ng mga regalo na ikinatuwa niya ng hindi inaasahan. Kasabay nito, kumalat ang balita na pinalalakas ni Myrtle ang recruitment. Habang lumalala ang diplomasya at nananatiling nawawala ang Reyna, kailangan ng hukbo ng lakas agad. Sa ibang lugar, napansin ni Myrtle si Riho, isang wanted na mercenary, at naniwala siyang kapag sumali ito sa hukbo, maaaring mabura ang warrant nito. Halos kasabay nito, pinagsasabihan ni Alan ng prinsesa dahil sa pagsusuot ng sinturon at sa pagdudungis daw sa mahal niyang karangalan. Alam ni Myrtle na higit sa lahat ay pinahahalagahan ni Alan ang dangal at nanumpa itong mag-e-enlist kapag naging opisyal na siya. Balak sana ni Riho samantalahin ang sitwasyon, pero nang biglang dumating si Lloyd na may napakalakas na presensya, nakaramdam siya agad ng takot. Lalo pang lumala ng casual na purihin ni Lloyd ang mekanikal niyang braso na agad nagpatindi ng pag-iingat niya. Habang binabati ni Lloyd ang mga ito, biglang dumating si Selene at hinayla si Riho palayo para tanungin. Mabilis na ipinaliwanag ni Lloyd na kakakilala lang nila, kaya pinalampas na iyon ni Selene. Si Riho naman ay agad nakakita ng pakinabang kay Selene at nagsimulang magplano sa isip niya. Maya-maya, nagsimula na ang martial arts test kung saan pwedeng pumili ng sandata ang mga kalahok at umatake sa mga target. Lumapit si Riho kay Myrtdan at inakala nitong uurong na siya pero kinumpirma niyang sasali siya lalo na't may pangakong pera at malinis na record. Naisip niyang alamin kung saang grupo nabibilang si Lloyd pero wala ring alam si Myrtdan, tanging alam lang niya ay sariling kusa itong nag-apply. Sa tingin niya, kahit magsanib puwersa pa ang lahat, imposibleng matalo si Lloyd. Habang naghahanda si Riho para sumabak, naghanda rin si Lloyd para sa test. Gusto sana ni Myrtdan manood, pero hinayla siya ng kasamahan niya palayo, lihim na umaasang papasa si Lloyd. Samantala, si Marie ay nakaupo lang, kumakain ng pastries at naghihintay ng balita nang biglang lumitaw ang guro niya. Alam na alam niyang kahit gaano patawagin ni Lloyd ang sarili niyang mahina, ibang-iba ang katotohanan. Dahil ipinanganak at lumaki si Lloyd sa Kunran Village, ang tinatawag na maalamat na lupain ng mga bayani, parang imposibleng mabaigo siya. Pero hindi iyon ang nangyari sa realidad. Nakatayo si Lloyd sa harap ng results board ng kompetisyon, titig na titig hanggang halos lumabas ang mga mata niya. Pero wala ang pangalan niya. Paulit-ulit niya itong binasa, kumbinsidong mali ang listahan. Pero nanatiling brutal ang katotohanan. Kinabukasan, hinanap ni Riho at Selene si Lloyd sa kung saan-saan pero hindi nila siya makita. Kahit si Myrtdan nawala ng kalma at paulit-ulit na tiningnan ang listahan na parang nawawala sa sarili. Sa pagkalito, napasabi siya na ang sino mang wala roon ay magtaas ng kamay, dahilan para pag-alitan siya ng kasamahan dahil sa sinabi niyang napakabobong bagay. Pagkatapos, inanunsyo ni Colleen na sobrang tensyonado na ang relasyon ng Kingdom of Aami at Empire of Zo at maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Napamura si Myrtdan na kung wala si Lloyd, delikado ang bansa. Habang halos mabaliw si Riho at Selene sa pagkawala niya, ipinagpatuloy ni Colleen ang pagsasalita tungkol sa pagkawala ni Princess Aami, pero halos wala nang nakikinig sa tatlo dahil si Lloyd pa rin ang laman ng isip nila. Dahil wala nang magawa, inanunsyo ni Colleen na ang sino mang makakahanap sa prinsesa ay bibigyan ng napakalaking gantimpala sa yaman at ranggo.
Samantala, tanggap na ni Lloyd ang pagkatalo at umuwi na. Naiintindihan niyang kapwa bumagsak ang martial arts at written exam niya, pero masakit pa rin sa loob niya. Habang nagbabasa siya ng job advertisement sa kalsada, muling lumitaw ang parehong problemadong halimaw kanina. Kumaway lang si Lloyd na parang nagtataboy ng langaw at pinatalsik ito ng walang kahirap-hirap. Sinundan niya ang address sa flyer at nakarating sa isang restaurant kung saan agad siyang inatake ng isang lalaking nasa gitnang edad. Madali niyang naiwasan iyon, dahilan para mapatulala ang lalaki nang maramdaman ang napakalakas na potensyal na nakatago sa bata. Naghinala ang lalaki na naparoon si Lloyd para mangalap ng impormasyon mula sa dating Royal Guard na tulad niya. Pero kalmadong ipinaliwanag ni Lloyd na pumunta lang siya dahil sa job ad. Hindi naniwala ang lalaki at tinanong kung ano ang mga kaya niyang gawin. Buong kumpiyansang sinabi ni Lloyd na magaling siya sa pagluluto at paglilinis, na halos nagpahinto sa pag-iisip ng lalaki. Dinagdagan pa ni Lloyd na kung siya raw ang pangalawa sa husay, walang mangangahas mag-angking una. Inakala ng may-ari na mauuwi sa duel ang sitwasyon, pero imbes na makipaglaban, humingi si Lloyd ng pagkakataong patunayan ang sarili sa pamamagitan ng agad na pagpasok sa kusina. Habang nagluluto, nabanggit ni Lloyd na bumagsak siya sa officer exam. Akala ng lalaki nagsisinungaling siya, pero ipinaliwanag ni Lloyd na ayaw niyang umuwi na kaiyahiya matapos umasa sa kanya ang lahat, kaya balak niyang manatili sa lungsod at sumubok muli sa susunod na taon. Dahil dito, unti-unting naniwala ang lalaki na baka ordinaryong bata lang si Lloyd, kahit ang galaw nito kanina ay patuloy pa ring nagpapabantay sa kanya. Samantala, near-review ni Murthdan ang exam paper ni Lloyd at nadiskubreng puno ito ng tila random na guhit. Pinagalitan siya ng kasamahan dahil sa pakikipagkwentuhan sa mga babae imbes na magtrabaho. Ipinagtanggol ni Selen si Lloyd, sinabing may talento ito at kakaiba lang ang hilig sa sining. Nang suriin ni Colleen ang papel, napagtanto niyang ang mga doodle ay sinaunang teksto pala. Dahil dito, muling napahiya si Murthdan sa kanyang kamangmangan. Muling nagtanong si Colleen kung nasaan si Lloyd pero walang makasagot. Sa restaurant naman, natapos ni Lloyd ang nilutong isda na may tomato sauce. Nag-alinlangan ng lalaki, naghihinalang may patibong, pero pinilit ng pride niya bilang dating troop leader na tikman ito. Mas maaga, ipinaliwanag ni Colleen na ang sinaunang teksto ay kayang lumikha ng epekto na lampas sa ordinaryong magic depende sa kaalaman at lakas ng gumagamit. Tinanong din ni Murthdan ng interviewer at nalaman niyang sinabi ni Lloyd na rain magic lang ang alam niya. Hindi ito pinaniwalaan ng opisyal, pero itinuro ni Colleen na para sa isang bihasa sa sinaunang magic, walang espesyal sa rain spell. Matapos tikman ng pagkain, wala nang nagawa ang lalaki kundi amining napakahusay magluto ni Lloyd. Nagpakilala siya bilang Chrome at tinanggap si Lloyd sa trabaho, kahit balak pa rin niya itong bantayan ng mabuti. Nagsisi si Colleen na hinayaan nilang mawala si Lloyd habang nagpasya si Selen na hanapin ang nawawalang prinsesa para matiyak ang pagpasok ni Lloyd sa officer school. Kinagabihan, bumalik si Lloyd para sabihin kay Marie na bumagsak siya sa test. Galit na galit si Ala at muntik nang gustong burahin ang kaharian sa mapa. Pinakalma siya ni Lloyd, sinabing susubok siyang muli sa susunod na taon at nais manatili sa lungsod, nangakong magbabayad ng maayos ng renta. Nakita ni Ala ang determinasyon niya kaya pumayag ito, at pabirong nagsalita pa tungkol sa pagpapatayo ng ekstrang kwarto at pagbili ng double bed para makitira siya roon, na agad nagpa-awkward sa sitwasyon. Sinamantala ni Marie ang pagkakataon at hiniling sa guro niyang iligtas ang kaharian. Ipinaliwanag niyang 5 taon na ang nakalipas nang biglang mahumaling sa digmaan ang hari ng Kingdom of Aami. Pinaghihinalaan niyang may nagmamanipula rito at balak gamitin ang National Founding Festival para ideklara ang digmaan. Dahil dadalo ang mga diplomat at pinuno ng maraming bansa, napakadelikado ng sitwasyon. Nangako si Marie na hahanapin ang utak sa likod nito. Sinabihan siya ni Ala na huwag magmadali, huwag idamay si Lloyd, at humanap ng paraan para makapasok siya agad sa officer school. Ibinunyag pa niyang matagal ng hangarin na maging sundalo si Lloyd. Pagkaalis ni Ala, nagbiro si Marie dahil sa inis at agad na-activate ang medium misfortune curse, dahilan para mapasigaw siya sa sakit ng biglang pulikat. Samantala, iminungkahi ni Riho na si Selen na ang bahala sa sitwasyon ni Lloyd habang sila ang tutok sa paghahanap sa nawawalang prinsesa. Sumang-ayon si Murthdan dahil alam niyang ang lakas ni Lloyd ang mismong kailangan ng bansa habang papalapit ang digmaan. Sinabi niya kay Riho na ang may-ari ng lugar ay dating troop leader na nagsilbi sa prinsesa. Ilang sandali pa, inilabas ni Chrome ang mga putahe na agad pinuri ng lahat ng tuloy-tuloy. Nabanggit pa niyang kakakuha lang niya ng bagong empleyado. Naisip ni Murthdan kung sino ang papayag magtrabaho sa ganitong kasing pangit na lugar hanggang sa lumabas si Lloyd dala ang pagkain. Nanigas ang lahat. Ang taong desperado nilang hinahanap ay nasa harap na nila. Agad na tinanong ni Murthdan si Chrome tungkol kay Lloyd.
Inakala ni Chrome na kilala na niya ito pero inamin ni Mirthdan na wala siyang alam. Ramdam ni Chrome ang nakakatakot na lakas ni Lloyd at lihim na kinabahan na baka anumang oras ay mawalan ito ng kontrol habang iniisip kung paano nagawang tanggihan ng hukbo ang isang ganitong kalakas na tao. Habang nagtatapon ng basura, nakasalubong ni Lloyd ang isang halimaw, itinuring lang itong karaniwang hayop, itinapon sa gilid, at bumalik sa pag-aalala tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Papunta sa incinerator, napansin niyang pumasok si Marie sa isang eskinita. May dalawang sundalo ring nagbanggit tungkol sa mga halimaw at sumunod sa loob. Nagpa siya ring sumunod si Lloyd. Sa officer school, nakarinig si Selen ng balitang may nakakita raw kay Lloyd at agad itong nagpunta para mag-imbestiga, pero nalaman niyang kasinungalingan iyon. Sa galit, pinarusahan niya ang nagsinungaling, dahilan para pag-alitan siya ng lokal na maharlikang si Alan dahil nadungisan daw ang dangal nito. Hinugot nito ang sandata at nagbantang tuturuan siya ng leksyon. Agad lumaban si Selen, pinapatakbo ng paniniwala niyang mahanap ang taong nakatadhana para sa kanya. Nilamon siya ng bilis ni Alan, pero biglang kumontra ang sinturon niya at nailigtas siya sa huling sandali. Naniwala si Selen na patunay iyon na pinoprotektahan siya ng pagmamahal ni Lloyd. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Lloyd at lalo pang pinatibay ang paniniwala niyang dumating na ang tadhana. Dumating si Colleen para patigilin ang laban at dumating din ang grupo ni Chrome. Ipinagmalaki ni Selen na ipinaglaban siya ni Lloyd. Agad kinwestiyon niyo ni Mirthdan at mabilis tumaas ang hinala niya. Iginiit ni Alan na sumunod lang siya sa alituntunin ng militar at hindi siya umatake ng sibilyan, pero walang pakialam si Mirthdan at malamig na sinabing ang tunay na sundalo ay tumatanggap ng parusa kaysa magtago sa palusot. Nakialam si Colleen at sinabing sumusobra na si Mirthdan pero nagbitiw ito ng isang revelasyon nang ibunyag niyang si Lloyd ang sumulat ng rune text. Sa isang pangungusap na iyon, nag-iba ang buong atmosfera. Agad inutusan ni Colleen na magduel sina Alan at Lloyd. Inakala ni Alan na gusto lang makita ng Colonel ang tunay na lakas ni Lloyd kaya kumpiyansa niyang pinilit itong pumayag. Sinubukan ni Lloyd ang karaniwan niyang dahilan na mahina siya pero walang nakinig. Kampante si Riho na matatapos iyon sa isang galaw lang ni Alan habang si Mirthdan naman ay mas lalong naniwalang hindi normal si Lloyd. Maging ang mungkahing suntukin siya ni Lloyd diretso sa mukha ay mas nakakatakot pa para kay Mirthdan kaysa sa kahit anong halimaw. Habang naghahanda si Lloyd umatake, nagunahan ang lahat sa pagpigil, tunay na natatakot na baka tuluyan ng mabura sa mundo si Alan. Sa sandaling iyon, hamangin ang kakaibang ihip at biglang lumitaw si Marie, hinablot si Lloyd, at naglaho, iniwang nakatulala ang lahat. Pagkalapag nila sa ligtas na lugar, pinagalitan ni Marie si Lloyd dahil sa pagiging padalos-dalos at pagharap sa mga kalaban ng direkta. Agad humingi ng tawad si Lloyd, labis na naantig na iniligtas niya ang buhay niya at nangakong babawi siya anuman ang mangyari. Natuwa si Marie sa pangakong iyon pero binalaan siyang ang ganitong pananalita ay pwedeng pagsamantalahan ng masasamang tao na katulad niya. Si Lloyd naman, sa sukdulang inosente niyang pag-iisip, ay nagsabing mabuti siyang tao sa likas niyang pagkatao. Tumama ng diretso sa puso ni Marie ang ganoong kalinis na katapatan na halos mawalan siya ng depensa. Bago pa maging awkward ang sitwasyon, dumating si Chrome at tinawag si Lloyd pabalik sa restaurant para tumulong. Umalis si Lloyd at magalang na yumuko si Chrome kay Marie na ikinagulat niya dahil hindi niya inasahang makikita ito roon. Ipinaliwanag ni Chrome na umalis siya sa militar matapos mabigang protektahan ng prinsesa at ngayon ay nagpapatakbo ng restaurant bilang panakip habang lihim na iniimbestigahan ang pagkawala nito at ang dahilan ng biglaang paghilig ng hari sa digmaan. Sinabi ni Marie na aabot sa sukdulan ng lahat sa ikatlong araw ng festival kung kailan tiyak na magdedeklara ng digmaan ang utak sa likod nito gamit ang pangalan ng hari. Inamin niyang hindi pa rin niya alam kung sino ang kumokontrol sa mga pangyayari at hiniling kay Chrome na ipagpatuloy ang imbestigasyon. Samantala, walang tigil sa pagtatrabaho si Mirthdan at pinilit pa si Colleen na ipagluto siya ng kape. Tinanong niya kung bakit sobra siyang magporsige at ipinaliwanag ni Mirthdan na lumaki siyang mahirap at minsang nasaksihan ng mga sundalo ng zoo na salakayin ang baryo nila at nakawin ang lahat ng pagkain, dahilan para magtanim siya ng matinding galit at sumpang pipigilan ang ganoong trahedya na mangyari muli. Samantala, balisa si Selen dahil hindi niya nakilala kahapon ang mahalagang taong hinihintay niya. Pinakalma siya ni Riho at sinabing kung may tadhana man, pwede itong mangyari kahit kailan. Ang tunay na problema ay ang paghahanap pa rin sa nawawalang prinsesa dahil kung hindi, mananatiling pangarap lang ang pagpasok ni Lloyd sa officer school. Dahil wala silang ibang lead, nagpasya silang bisitahin ang information shop ni Marie. Hindi inaasahan, nadatnan nila roon si Lloyd. Agad namang nagwala ang imahinasyon ni Selen at bumuo ng kung ano-anong dramang love story sa pagitan nina Lloyd at Marie. Binaliwala iyon ni Riho pero iginiit ni Selen na gumagana ang tadhana.
Naghinala si Riho na baka aksidenteng naalis ni Lloyd ang seal ng sinturon kaya lalo lang lumalala ang ilusyon ni Selen. Habang naguguluhan sila, bumalik si Marie at agad na bumagsak sa sobrang pagod. Nang mapansin niya ang mga bisita at makasalubong ang matalim na tingin ni Selen, naging maingat siya. Ipinakilala ni Lloyd ang mga ito bilang mga kaibigan na naghahanap ng impormasyon. Naglabas si Riho ng larawan at hiniling kay Marie na hanapin ang taong iyon, pero agad siyang tumanggi at sinabing hindi siya makikialam sa kaso ng nawawalang prinsesa. Naging kainahinala iyon kay Riho dahil hindi pa niya binabanggit ang prinsesa. Nang malaman niyang 2 taon nang nakatira roon si Marie, kumirat ang puso ni Selen. May iba sana siyang itatanong, pero ang guilt sa mga mata ni Marie ang nagpagulo sa isip niya at napagkamalan niyang si Marie ang prinsesa. Habang ang totoong tanong niya ay kung asawa ba ni Lloyd si Marie, casual namang inamin ni Marie na siya ang prinsesa. Natulala si Riho nang marealisang nasa harap na pala nila ang target nila mula pa kanina. Mabilis namang nilinaw ni Marie na mas parang pamilya ang turing nila ni Lloyd na nagpaga ng loob ni Selen. Kinulit pa rin siya ni Riho kung bakit siya nagsinungaling kanina pero iniiwasan ni Marie ang usapan. Nang hamu pa ang kalituhan, taimtim na nakiusap si Selen kay Marie na tulungan si Lloyd na mabigyan ng panibagong pagkakataon sa officer school. Pumayag si Marie sa isang kondisyon, magpapalitan sila ng impormasyon, kabilang ang detalye tungkol sa hari at galaw ng militar. Iginiit pa rin ni Riho na linawin ang tunay niyang pagkakakilanlan kaya napilitan si Marie na aminin ang katotohanan. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si Lloyd at sinabing matagal na niyang nakilala si Marie bilang ang taong nagligtas sa kanya gamit ang wind magic at lihim na pumapatay ng mga halimaw para protektahan ng mga tao. Naniniwala siyang nasa panganib ang kaharian at nakiusap siyang payagan siyang lumaban kasama nila. Nakita iyon ni Marie bilang pag-asa, pero nanatili siyang mahigpit at sinabing hindi pa siya handa para rito. Nakiusap ng todo si Lloyd pero tumanggi pa rin si Marie dahil natatakot siyang masaktan lang ito. Agad namang kinwestiyon ni Riho kung bakit ganoon kahigpit ang traitor niya kay Lloyd at nakisali rin si Selen sa pagsita hanggang sa nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Napatawa si Marie at sinabing parang mga bata ang asal nila, saka ipinaliwanag na may hindi nakasulat na batas sa Kunran Village na bawal makialam sa usaping pantao. Kapag nagpakita siya ng lamang, posibleng bawiin si Lloyd at mawala ang tsansa nitong habulin ang pangarap niya. Inihayag din ni Marie na maraming grupo ang naghahanap sa prinsesa, buhay man o patay, at malamang gustong gamitin ng kumokontrol sa hari ang prinsesa bilang simbolo laban sa mga puwersang tutol sa digmaan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng kumilos ng lantaran at kailangan niya ang tulong nila. Naunawaan iyon ni Riho at Selen at pumayag silang tumulong. Nang gabing iyon, napaisip si Lloyd kung sapat nga ba ang lakas niya para maging sundalo, habang si Marie naman ay hindi makatulog sa pag-aalala sa kaharian at sa planong iligtas ang ama niya. Biglang lumitaw si Ala, pinagalitan si Marie dahil muntik na raw nitong sirain ang pangako na ilayo si Lloyd sa panganib at nagreklamo pa na itinapon niya ang kristal na bola sa balon. Bilang parusa, sinumpa niya si Marie na magsabi ng "meow" kada 10 pangungusap. Para lalong sumakit ang ulo niya, inanunsyo pa ni Ala na may inihanda siyang date para sa kanila ni Lloyd sa araw ng festival at huwag na raw itong alalahanin. Halos mabigla si Marie dahil hindi niya inasahang iiwan siya ng guro niya sa gitna ng krisis. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Riho at Selen ang investigasyon sa utak ng sabuatan. May mga chismis na ang misteryosong taong ito ay laging ginagawang dahilan ang kapayapaan para bigyang katwiran ng mga galaw niya. Nang dumating ang festival, sumama si Lloyd kay Ala habang pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Napansin niyo ni Ala at sinubukan siyang pasayahin sa pamamagitan ng mga laro at tsokolate, pero walang gumana hanggang sa biglang sumulpot ang mga halimaw at nagkagulo ang paligid. Kasabay nito, nakaharap ni Chrome ang hari at humiling na maibalik sa serbisyo, pero nanahimik lang ang hari at inutusan siya ni Mirthdan na umalis muna. Doon inilabas ni Chrome ang katotohanan at inakusahan si Mirthdan bilang tunay na utak sa likod ng lahat, ang taong laging gumagamit ng kapayapaan bilang dahilan. Tinawag ni Mirthdan na papi ang hari, pero bigla siyang sinaktan nito at ibinunyag na hindi siya kailanman nakontrol at ginamit lang niya si Mirthdan para mabasag ang isang selyo. Mas brutal pa ang totoo, ang hari mismo ang nagplano ng mga pag-atake at nagmaniobra sa lahat. Huli na nang mapagtanto ni Mirthdan na nagamit lang siya. Binago ng hari si Mirthdan at ginawang halimaw bago tumakas. Isinugol ni Riho ang buhay niya para pigilan ito. Hinabol naman ni Marie ang huwad na hari at naabutan ito, desperadong lumalaban para iligtas ang ama niya. Pero nang malapit na niya itong patumbahin, nagsalita ang impostor sa tunay na boses ng hari, yumanig sa loob niya at iniwan siyang sugatan. Inangat siya nito, handang tapusin na ang laban. Naalala ni Marie ang paumanhin na hindi niya nasabi kay Lloyd at tumanggi siyang bumagsak.
Kinagat niya ang sakit at pinilit tumayo muli, piniling lumaban pa rin sa kabila ng lahat. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagwala ang baliw at sumigaw na paghaharian niya ang mundo dahil siya ang Demon Lord na si Abaddon. Bago pa man maunawaan ng lahat ang kabal-iwang iyon, casual na pamitik si Lloyd ng isang beses at lahat ng insektong halimaw sa paligid ay sabay-sabay na bumagsak na parang mumurahing laruan. Si Ella naman ay naiinis na may nang-ahas ulo sa mahalaga niyang date pero nang mapansin niyang pamilyar ang hitsura ng higanteng tipaklong, lalo lang siyang nainis. Naramdaman agad ni Lloyd na nasa panganib si Marie kaya humingi siya ng pahintulot sa pinuno ng nayon na umalis. Kahit paulit-ulit niyang sinasabing mahina siya at alam niyang baka magalit si Ella, hindi siya nagdalawang isip kahit isang segundo. Samantala, napagtanto ni Marie na ang peking hari ay ang Demon Lord mismo at galit na galit siya sa sarili niya dahil hindi niya ito agad nakita. Pinagsisihan niya ang lahat, iniisip na kung nalaman lang niya agad, hindi sana sila nag-away ni Lloyd at may malinaw na dahilan sana si Lloyd na lumaban dahil Demon Lord ito. Nang maghanda muling umatake ang matandang halimaw, umatras si Marie para humingi ng tulong. Habang papunta sa palasyo, aksidenteng nasuntok ni Lloyd ang isang halimaw at nailigtas ang buhay ni Alan. Nahihiyang inamin ni Alan na tumatakbo siya para sa buhay niya dahil nakakatakot ang mga halimaw. Naunawaan ni Lloyd ang takot na iyon pero naalala niya ang mga sundalong hinahangaan niya, yung mga patuloy na sumusulong kahit gaano kalupit ang kalaban. Sinabi niya kay Alan na bumagsak siya sa pagsusulit pero gusto pa rin niyang makatulong kahit kaunti para maprotektahan ang bansa. Habang nag-uusap sila, may isa pang halimaw na lumitaw at agad itong binura ni Lloyd. Nainis si Alan at sinabing huwag magsinungaling si Lloyd dahil kitang-kita niyang isang suntok lang ang ginamit nito para paliparin ang halimaw. Seryosong-seryoso si Lloyd nang sabihin niyang parang walang kwentang insekto lang iyon. Pagkatapos, pinalakas niya ang loob ni Alan, sinabing siguradong lalakas pa siya at tumakbo na. Ilang sandali pa, nakarinig si Alan ng mga sigaw. Naalala niya ang sinabi ni Lloyd at biglang sumiklab ang tapang niya, madali niyang natalo ang mga halimaw. Pagtingala niya, nakita niya ang napakalaking magic array na bumabalot sa kalangitan. Pagmamayari iyon ni Ala, nakumpirma niyang mga alipors ng Demon Lord ang mga halimaw at kapag may Demon Lord na sangkot, hindi siya uupo lang at manonood. Bukod pa roon, sinira pa nila ang date niya kaya kailangan ng parusa. Sa ibang lugar, lubos na nalalamangan sina Chrome at Riho ni Mirthdan. Wala nang ibang pagpipilian kaya ginamit ni Selen ang sarili niya bilang paint, buong paniniwalang may lilito na bayani kapag nasa panganib ang bidang babae. Paulit-ulit niyang pinoprovoke si Mirthdan pero automatikong kinukontra ng sinturon niya ang bawat atake. Naiinis pa siya dahil ibig sabihin nito, hindi siya maaaring bumagsak sa mga bisig ni Lloyd. Walang pakialam si Riho sa mga pantasya niya at inutusan siyang patagilan si Mirthdan habang hahanapin niya si Lloyd. Pero bago pa makalayo si Riho, dumating na si Lloyd at halos magliyab sa saya si Selen. Sa malas niya, hindi pinansin ni Lloyd ang romantikong eksena at tinanong lang kung ligtas si Chrome. Matapos maintindihan ang sitwasyon, kalmadong tinanong ni Lloyd si Mirthdan kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Mirthdan sa pamamagitan ng sunod-sunod na atake, lahat walang epekto. Inactivate ni Lloyd ang isang mind awakening technique at pinaalala kay Mirthdan na ang mga sundalo ang tunay na bayani, sila ang nagpoprotekta sa kapayapaan at sa buhay ng mga tao. Ikinwento niya ang marangal na paniniwalang minsang pinanghawakan ni Mirthdan. Unti-unting natauhan si Mirthdan at inaming ang lahat ng ginawa niya ay para sa isang mapayapang hinaharap, isang mundong walang digmaan kung saan makakangiti ang mga tao. Pero nang maging emosyonal na ang eksena, biglang sinira ni Lloyd ang mood sa diretsahang pagsabing baka sobra lang ang nainom ni Mirthdan at nagbihis bilang kung anong kakaibang nilalang. Nabaliw ulit si Mirthdan sa insulto, nagwala, at sinugod si Lloyd pero sinalubong lang siya ng headbutt, tumama sa pader, at nawala ng malay. Papalakad na sana si Lloyd para hanapin si Marie nang bigla itong sumugod papasok. Humingi siya ng paumanhin sa paggawa ng desisyon mag-isa, pero sa halip na pagsabihan siya, sinalubong siya ni Marie ng may ginhawa. Bigla namang lumitaw ang Demon Lord, pero inosenteng inakala ni Lloyd na isa lang itong lasing na sibilyan na nagbihis bilang hari. Walang hiya namang ipinagmalaki ni Marie na natalo na niya ang final boss at iminungkahi kay Lloyd na gamitin ang ancient rune text para linisin ang matandang lalaki sa anumang dumi. Hirap-hirap ang Demon Lord ngunit tuluyang na-purify ni Lloyd at naglaho. Sa luha ng kanyang mga mata, ginamo ni Lloyd ang mga sugat ni Marie at nawala ang lahat ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Si Salin, na walang opisyal na awtoridad, ay walang magawa kundi magngingit-ngit sa katahimikan. Sa kabila ng kaguluhan, natapos ng maayos ang National Founding Festival. Kalaunan, nagkita si Lloyd sa kanyang dating sworn brother, na binati siya sa pagkatalo sa Demon Lord bago biglang nawala. Dumiretso si Ala, tinutukso si Lloyd gamit ang kanyang kilalang chocolate banana.
Sinabi ni Lloyd na kakakilala lang niya sa kapitbahay, ngunit nang siya'y lumingon, wala na ang lalaki, kaya nagtaka si Ala. Ilang araw ang lumipas, naibalik si Chrome sa kanyang posisyon at nagtrabaho muli sa officer school. Nang tanungin ni Colleen tungkol kay Mirthdan, tinukso siya ni Chrome at agad siyang tinadyakan sa tiyan. Ayon sa Royal Judgment, pinalaya si Mirthdan sa isang delikadong lugar kung saan muntik na siyang kainin ng isang higanteng puting kuneho hanggang sa iligtas siya ni Ala. Inutusan siya ni Ala na mag-alaga ng mga bukirin ng trigo bilang kabayaran, ipinaliwanag na minsang nagdulot ng taggutom ang Grasshopper Demon Lord at ginamit niya ang Rune Text para mapatubo ang trigo buong taon. Naalala ni Mirthdan kung paano nakaligtas ang kanyang nayon dahil sa trigo, kaya labis siyang naantig. Matapos italaga ang gawain, pumunta si Ala kay Lloyd. Pumasok siya sa kanyang kwarto habang nagbibihis si Lloyd, ngunit hinayla palabas ni Marie para tanungin. Inamin ni Ala na gusto lang niyang maging sundalo si Lloyd para makita siya sa uniforme. Tinawag ni Marie na katawa-tawa ang dahilan at ipinabalik siya sa nayon habang nagpasya siyang manatili at tamasahin ang kanyang malayang buhay. Ilang sandali lang, lumabas si Lloyd sa uniforme, ikinagulat ang lahat. Nagtaka si Marie kung sino ang tumulong sa kanya makapasok nang dumating ang grupo ni Salin para aanyayahan siyang pumasok sa paaralan. Agad nagkainitan sina Selen at Alka at sinubukan ni Ala na sampain si Selen, ngunit pinrotektahan siya ng sinturon. Ipinakita ni Ala na plano niyang saktan si Selen gamit ang rune text pero pinigil ito ng tadhana ni Lloyd. Napagtanto niya na ang sinturon ay gawa sa hereditary treasure skin ng Nayon na kayang hadlangan ang lahat ng masamang intensyon. Dumating din si Alan at ibinunyag ni Lloyd na siya ang tumulong kay Lloyd makapasok. Ipinaliwanag ni Ala na iniligtas siya ni Lloyd sa monster attack at ginamit ang merito na iyon para maisalba ang enrollment ni Lloyd. Tinukso siya ni Selene pero sinabi ni Ala na mas mahalaga ang pagtupad sa pangarap ng kanyang master kaysa sa kasikatan. Kahit na tinanggihan, matigas ang kanyang loob at hindi sumuko hanggang tinanggap siya ni Lloyd. Palihim na inatake ni Ala si Selene sa sama ng loob. Dalawa silang nag-aaway habang pinag-uusapan ng grupo ni Lloyd ang Disciple Heap. Ngunit hindi matiis ang kaguluhan sa loob. Sa wakas, nawala na ang pangit na sitwasyon nang pinaalis ni Maurice ang matandang babae pabalik sa Nayon, kaya nakapagsimula si Lloyd at ang kanyang mga kaibigan ng kanilang buhay bilang estudyante ng mapayapa. Sa unang araw sa academy, agad ipinakita ni Lloyd ang kanyang napakalakas na lakas, madaling nalampasan ang lahat at malinaw na hindi na umiiral sa kanya ang mga normal na patakaran. Matapos ang kaguluhang iyon, inanunsyo ni Colleen na ipagpapaliban ng klase upang pumili ng team para sa friendly match laban sa Zoo Magic Academy. Alam na ni Alan ang masakit na katotohanan. Sa mga nakaraang taon, tuloy-tuloy na talo ang Aami School kaya desperado si Colleen na manalo ngayong pagkakataon. Sinimulan niyang ipaliwanag ang tatlong pangunahing paraan ng paggamit ng magic. Ang isa ay ang pag-chant ng incantation habang gumuguhit ng mga simbolo. Ang isa naman ay umaasa sa magic stones o wands bilang pantulong, at ang huli ay kombinasyon ng tools at raw control. Nang matapos ang teorya, naglabas si Colleen ng mga magic-resistant mannequins para sa practice. Sina Selene at Riho ang nauunang sumubok, maayos na nag-cast ng fire magic at agad napansin ni Colleen. Nang sumunod naman si Lloyd, naganap ang sakuna. Aksidente siyang nakalikha ng napakalaking firestorm na tuluyang nag-wipe out ng isang buong kagubatan. Kalmado namang inisip ni Lloyd na nabigo siya ng husto. Pagkatapos ng ilang karagdagang pagsubok, iminungkahi ni Colleen na subukan niya na lang ang wind magic, pero tumutol si Riho, nagbabala na posibleng may masaktan. Napatunayang tama ang babala nang sumabog ang mannequin sa daan-daang piraso. Wala nang ibang magawa, humingi ng paumanhin si Colleen at opisyal na ipinagbawal si Lloyd na sumali bago pa niya tuluyang wipe out ang kontinente. Sa break, humiling si Selene na matutunan ng healing magic dahil gusto niyang gamutin ang minamahal niya. Pinaliwanag ni Rio na sobrang hirap ang healing magic. Maraming sumuko dahil kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa tao. Pinaliwanag ni Alan na kung mas mahirap ang bagay, mas mahalaga itong matutunan ng tama. Sumang-ayon si Lloyd kaya nagbukas si Colleen ng healing class at ginamit agad si Alan bilang test subject. Sa kabila ng dramatic na sigaw niya, nakaligtas si Alan at tinanggap ang kanyang kapalaran. Isang araw, habang nagpapahinga si Marie, dumating ang dalawang bisita. Matapos ang pagpapakilala, napagtanto niya na ang mga ito ay ang Rockjaw Sisters na gusto siyang tulungan hanapin ang taong nasa larawan, si Riho. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Fa ang sobrang lakas ni Lloyd at umatake sa instinct. Kahit na tinamaan siya, nanatiling buo si Lloyd at humingi ng paumanhin, iniisip na isang langaw lang ang tinatamaan niya. Nang aksidenteng maipakita ni Marie na kilala niya ang tao sa larawan, agad niyang pinigilan ang sarili. Nakalimot si Fa sa misyon niya at iginiit na maging master ni Lloyd, pati na rin na maglingkod sa kanya.
Paalala ni Lloyd na bahay ni Marie yun, kaya agad humingi si Fan ng permiso kay Marie. Ang tindi ng sitwasyon ang nagpasiklab kay Marie, kaya pinabagsak niya pareho sa labas. Paglipad palabas, kalmadong sinabi ni Lloyd na malamang nabali ang kanyang mga tadyang pero gagaling daw sa 3 oras. Sinabi ni Marie sa sarili na kailangan niyang masanay sa pamumuhay kasama ang walking violation of reality na ito. Habang nakapikit siya at iniisip ang hinaharap, biglang dumating si Ala at sinite siya sa pagdalaw kay Lloyd sa Holy Sword Village. Halatang inis si Ala na makita si Marie na nakangiti ng parang tanga dahil kay Lloyd. Nang lumabas si Lloyd, bigla namang naging paro-paro si Marie. Bumalik lang siya sa anyong tao sa hating gabi at sa kasamaang palad, nakita siya ni Lloyd na ganap na hubad. Nakatigil siya, nagkunwaring wala siyang nakita, at tahimik na lumakad palayo, iniwan si Marie na sumiklab ang isip sa hiya. Habang papalapit ang friendly match, napansin ni Chrome kung gaano kasipag mag-training ng lahat at gusto niyang maghanda ng mga reward. Sa parehong sandali, dumating si Rived. Ro, walang awa, sumulong habang sinasagad ang lahat sa kanyang daraanan. Hayagang binalaan niya si Raiho na bumalik o mawawala ang isang mahalaga sa kanya. Galit na galit si Riho, pero sinabi ni Ron na hihintayin niya ang sagot sa araw ng laban. Bago umalis, hiningi ni Fa kay Lloyd na isaalang-alang ang pagkuha sa kanya bilang disipulo. Agad tinanong ni Sylan ang intensyon niya, habang inosenteng sinabi ni Lloyd na gusto lang niyang makasama siya sa bahay na nagpasiklab ng galit kay Selene. Sa mga sumunod na klase, napansin ni Lloyd na kitang-kita ang problema ni Riho. Gabing iyon, nagpapanik pa rin si Marie tungkol sa pagkakita ni Lloyd sa kanya na hubad nang biglang tanungin ni Lloyd kung paano pasayahin ang isang tao. Maling naintindihan ni Marie at agad niyang iminungkahi ang cake at tsaa para parang date. Nag-alala si Lloyd na sobrang ordinaryo niya, pero pinatahimik siya ni Marie at sinabing ganito ang gusto ng mga babae. Kaya nagdesisyon si Lloyd na imbitahan si Riho sa date na tuluyan ng winasak ang inaasahan ni Marie. Samantala, galit na galit si Celine, natatakot na hindi na siya papansinin ni Lloyd. Ipinakita pa niya kay Riho ang isang gwapong larawan ni Lloyd pero wala namang pakialam si Riho. Tinukso ni Alan si Selen at agad siyang tinadyakan. Di nagtagal, direkta nang inimbitahan ni Lloyd si Riho para sa tsaa. Sa cafe, dahan-dahan siyang hinikayat ni Lloyd na magsabi ng totoo dahil ramdam niyang hindi siya masaya. Palihim na sinundan sila ni Celine, gumapang sa galit hanggang mapansin siya ni Alan at mapatahimik sa suntok. Sa wakas, nagbukas na si Riho tungkol sa nakaraan niya. Tinuruan siya ng magic ni Ro at binigyan ng prosthetic arm matapos masugatan na minsang nagpasaya sa kanya. Sa totoo, ang braso ay ginawa para sumipsip ng life force upang hilahin ang Holy Sword. Hindi niya ito maalis kaya tumakas siya. Pinagsinungalingan siya ni Ro at ginawang wanted criminal na winasak ang kanyang tiwala. Agad hinawakan ni Lloyd ang kanyang kamay at ipinangako na kahit ordinaryo siya ngayon, magiging tao siyang mapagkakatiwalaan niya. Biglang lumitaw si Celine, sinite si Riho sa pagtatago ng lahat pero inamin din na malulungkot siya kung wala ito. Nagkaisa ang grupo, buong determinasyon na manalo sa laban. Kinabukasan, dumating si Roll kasama ang mga fellow sisters. Hinawakan ni Fa ang kamay ni Lloyd, hinihiling na harapin siya, na agad nagpasiklab ng galit kay Celine. Paparating na sana si Colleen sa anunsyo ng exclusion ni Lloyd nang biglang dumating si Makona, ipinahayag na siya ang sasali para patunayan ang sarili niyang kahusayan. Nagsimula ang laban. Nagpakawala si Makona ng malupit na wind at rain magic pero mabilis siyang napagod. Nag-alok si Lloyd ng tulong ngunit agad tinanggihan bilang walang kwenta. Tinanggap niya ito ng walang reklamo. Pagkatapos, pumunta si Makona kay Marie para gamutin at naantig sa ngiti niya. Inakalang may lagnat si Marie dahil sa pamumula at sinukat niya ang temperatura na lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Nagtapos ang sandali nang dumating si Lloyd at umalis si Makona na pakiramdam ay parang outsider. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang opisyal na friendly match. Ipinahayag ni Rio na poprotektahan niya ang orphanage at ipapabayad kay Roll. Inanunsyo ni Chrome ang premyo, malaking halaga ng pera at pagkakataong mahawakan ang Holy Sword. Tinanong ni Raiho ang pinagmulan ng prosthetic arm niya na nagdulot ng hinala kay Colleen. Nang malaman na ang katotohanan, nagalit si Roll at pinilit sumali sa laban, pinilit si Colleen na balewalain ang mga patakaran para makasali si Lloyd. Humiling din si Raya kay Colleen na turuan siya ng hilang magic. Kasabay nito, patuloy na ginugulo ni Ala si Marie dahil na-miss ang kaluwalhatian ni Lloyd pero pinilit siyang umalis dahil kailangan ng tulong ng mga taga-nayon. Bago umalis, isinumpa ni Ala si Marie na babagsak tuwing bawat 10 minuto maliban kung tapat siyang magsisisi, ginawang purong paghihirap ang buhay ni Marie. Inanunsyo na ang patakaran ng laban, 1-on-1, best of 3. Tanging magic, wands, stones, o tools lang ang pwede. Ang pisikal na atake ay agad na diskwalifikasyon.
Tinukso ni Ro si Lloyd pero ipinagtanggol siya ni Salin. Sa unang laban, hinarap ni Selin si Fa. Sa simula, pamalya ang sinturon niya at muntik na siyang matalo. Matapos maghirap, nakontrol ni Salo ng laban at nakapigil pa sa kalaban pero idineklarang diskwalipikado siya ng referee dahil sa pisikal na atake. Inilabas ni Colleen ang kanyang trump card, Lloyd laban sa nakababatang kapatid. Kampante sa Magic Only Rules, nakulong siya sa isang water sphere ni Ro. Lumipas ang 20 minuto at maayos pa rin si Lloyd kaya napilitan niyang pakawalan ito. Sumunod ang fog at water walls pero pinasok ni Lloyd at pinabagsak siya sa pader gamit ang wind magic. Winaran niya ang laban, ngunit nahihiya siya sa maling pagbasa ng incantation. Ang huling laban ay Riho laban kay Ro. Ginamit ni Ro ang midden arm para palakasin ang kapangyarihan at subukang maubos si Riho, idineklarang hindi na siya makakaligtas. Hinawakan niya ang prosthetic arm ni Riho, iniisip na panalo na siya, pero nakapag-counter si Riho gamit ang natitirang braso niya. Gamit ang itinuro mismo ni Ro, ipinasok niya ang magic stone sa sugat at sinelyohan ito gamit ang healing magic na nagdulot ng takot kay Ro. Nagpanggap si Riho na nag-high chant dahilan para magpanik si Ro at mawala ng malay sa mismong lugar. Malinaw na nanalo si Raiho, pinatunayan ang talino at kakayahan niyang mag-adapt. Si Ro, natalo ngunit obsesyonado pa rin sa kapangyarihan, ay naiwan lamang sa wasak niyang ambisyon. Pagkatapos ng laban, bago pa man maproseso ni Ro ang nakakatakot na katotohanan, bigla siyang nagising at agad tinanong ang kanyang assistant tungkol sa Holy Sword. Doon niya nalaman ang pinakamalalang balita na ipasa na ang sword kay Lloyd. Lalo pang pinabigat ang sitwasyon dahil parehong na-hospital si Riho at Selin at idinagdag ng assistant ang isang masalimuot na detalye, ang taong humugot ng espada ay konektado sa isang Eastern Witch na nakatira kasama ang nakababatang kapatid at sobra siyang pinapaligaya. Agad nag-shift ang isip ni Ro sa villain mode at nagplano ng madumi. Iniutos niya kay Fa na pumasok at dukutin ang kapatid para pilitin ang witch na makipagtulungan. Pumasok si Fa at nakita si Marie na nakaluhod sa harap ng crystal ball, nagdurusa dahil sa sumpa ni Ala na pagbagsak tuwing 10 minuto. Sa kaguluhan, nahulog pa ang hairpin na ibinigay ni Lloyd kay Marie. Dahil walang pinag-isipan, inisip ni Fa na ang crystal ball ay isang napakahalagang artifact na kailangan protektahan, kaya ninakaw niya ito. Nang bumalik si Lloyd sa bahay dala ang Holy Sword, nakita niya ang hairpin ni Marie sa sahig at isang note na nagsasabing may mahalagang tao na nahuli at kailangan niyang dalhin ang sword sa Southern Lighthouse kung gusto niyang mabuhay ang biktima. Sa eksaktong oras, dumating si Alan at inosenteng inimbitahan siya ni Lloyd na sumama sa rescue na parang grocery run lang. Samantala, muntik nang mawala ng bait si Ron nang bumalik si Fa dala ang crystal ball sa halip ng hostage. Bago pa siya makagalit ng todo, iniulat ng kanyang mga assistant na si Lloyd at Alan ay papunta na dala ang Holy Sword. Nang muling makaharap ni Lloyd si Fa, agad niyang hinihingi ang rematch at tumangging sabihin kung nasaan si Marie. Para sa kanya, perpektong kalaban si Lloyd para sa life or death duel kapalit ng impormasyon. Pumayag si Lloyd pero nagpanik sa loob dahil halos palpak ang record niya laban sa mga babae. Napansin ng isang kahoy na bar aisles, nag-isip ang utak niya at hinamon si Fa sa arm wrestling, sinasabing ito ay isang sacred martial tradition mula sa kanyang bayan, Kinran Village. Nang marinig ni Fa ang tungkol sa Kinran Village, natawa siya, iniisip na sa wakas ay naunawaan na niya ang lihim sa nakakatawang lakas ni Lloyd. Ang arm wrestling match ay umabot mula sa sahig hanggang sa langit. Nang akala ni Fa na panalo na siya, biglang napagtagumpayan siya ni Lloyd at pinabagsak, nanalo ng malinis. Sa halip na magalit, agad na inamin ni Fa ang kanyang pagmamahal, nagdesisyon na karapat-dapat si Lloyd sa kanyang puso at tumanggi siyang magpakasal sa sinumang hindi mula sa martial arts. Ganun pa man, hindi pinansin ni Lloyd ang confession at pinilit niyang sagutin ni Fa kung nasaan si Marie, kaya ipinaliwanag niya ang lahat. Nang dumating sina Mina at Alan, ipinahayag ni Fa Ellie na natagpuan na niya ang pag-ibig ng kanyang buhay, parang isang dating show. Sa kabilang lugar, hinarap ni Ala si Ro para tanungin tungkol kay Lloyd at tuluyang pinagsabihan siya ng husto. Si Ala ay nagalit at pinakawalan ng kanyang galit kay Ro, pero pumasok si Alan upang pigilan siya, na naging headline sa pahayagan kinabukasan. Habang nagpapagaling sa ospital, nagmuni-muni si Ro tungkol sa kanyang buhay. Naalala niya ang mga araw niya sa orphanage kasama si Riho. Noon, mahal na mahal ni Riho ang healing magic habang pinilit ni Ro na turuan ito ng mabagal at maayos. Nangako sila noon na gagawin nilang mas maayos ang orphanage. Sa kasalukuyan, bumisita si Raiho, nagbalat ng mansanas, at sinabi na babalik siya, na nagpaalala kay Ron ng nakaraan na nasira na niya. Ilang araw ang lumipas, tahimik na pumasok ang mga Fa-sister sa gubat para sa bagong misyon, dukutin ang isang lalaki. Ayon kay Mina, mismong ang hari ang nag-assign sa trabaho na may malaking budget, at naiisip na niya ang isang marangyang steak dinner.
Bago magsimula, kailangan nilang i-escort ang target sa medical station dahil malapit na ang long holiday. Napilitan si Riho na palampasin ang horse race, na inis siya. Biglang lumitaw si Selene na depektibo ang mood dahil pinipilit siya ng kanyang mga magulang na umuwi, na tuluyang winasak ang pangarap niya na hot spring trip kasama si Lloyd. Naisip pa niya na sunugin ang kanyang bahay para mapilitang magkaroon ng date pero tinanggihan ni Lloyd ang ideya, winasak ang kanyang delusyon. Agad na nag-isip si Selene ng kasal at pinaalalahanan siya ni Rio na panatilihin ang dignidad. Dahil dito, na-interrogate si Rio kung bakit siya nakipag-date kay Lloyd. Bago siya nakapagpaliwanag, pumasok si Alan, ipinagmamalaki na pupunta si Lloyd sa matchmaking meeting, iniisip ang libo-libong romantic scenarios na walang gustong marinig. Pag-uwi ni Lloyd, nakita niya si Marie at Alan na nag-aaway ng husto. Kalmado niyang inanunsyo na magsisimula siya ng part-time job kinabukasan, at agad pinatahimik ang dalawa. Ipinakilala siya ni Chrome sa isang malaking hotel na pag-aari ng isang kakilala. Dahil sobrang kulang sa staff, agad itong tinanggap ni Lloyd. Ipinahayag ni Alan na bumibisita lang siya habang si Marie ay magbabakasyon malapit. Pero pinatahimik ni Lloyd ang dalawa, sinabing ayaw niya na may umasa sa kanya. Kinabukasan, bago pa man dumating si Lloyd, kinilabutan ng hotel manager na si Ramon, dating captain ng Royal Guard, sa sobrang presence ni Lloyd. Ipinakita niya ang paligid at ipinaliwanag ang mga kakaibang pangyayari kamakailan, may mga staff na biglang nawawalan ng malay. Papunta na ang investigators pero nag-alok si Lloyd na tutulungan sa anumang gawain sa labas ng kanyang pangunahing tungkulin. Pag-alis ni Ramon, isang tamad na empleyado na si Kiko ay ibinuhos ang lahat ng trabaho kay Lloyd. Habang nagrereklamo si Kiko, maayos at perpektong nilinis ni Lloyd ang lahat pati ang kisame ay pinapakinis hanggang kumislap. Naiwan si Kiko na nagtatanong kung anong klaseng halimaw si Lloyd. Pagkatapos, dinala ni Ruan si Lloyd para magpalit ng uniforme at pinaalalahanan siyang may darating na mataas na uri ng noble kinabukasan. Paalala niya, kahit gaano pa kasarap ang ugali ng bisita, kailangan laging nakangiti si Lloyd. Kinabukasan, sinalubong nila si Feryonan, isang noble na parang sirang orasan, isang sandali galit, sa susunod ay kalmado na habang umiinom ng alak. Tinanong niya si Lloyd tungkol sa kagubatan, at casually na sagot ni Lloyd, maganda ito, pero sayang lang kung panunuoran lang. Nagulat si Feryonan sa talino ni Lloyd at nalaman niyang tinuruan siya ng mga woodcutter. Ibinahagi rin ni Feryonan ang pamilya niyang may background sa forestry at sumang-ayon siya na nawawala ang kahulugan ng kagubatan kapag dekorasyon lang ang turing. Habang lahat ay puro papuri sa tanawin, si Lloyd lang ang tunay na nakakaintindi nito. Sa wakas, naramdaman ni Feryonan na may nakakaintindi sa kanya. Gabi na, lihim na iniulat ni Kiko kay Fernan ang ilegal na pagtatanim ng mga punla ng halaman. Pinaghihinalaan niya si Ramon at nalaman niya ang tungkol sa ninakaw na Demon Lord seedling na kayang palakasin ang pisikal na kakayahan ng host sa pamamagitan ng parasitism. Ngayon, nagkakakatwiran na ang mga hindi inaasahang insidente. Binanggit ni Kayo ang abnormal na lakas ni Lloyd kaya iniutos ni Fernan na lihim siyang bigyan ng gamot. Kinabukasan, dinala ni Kayo kay Lloyd ang tsaa na may halong halamang gamot pero biglang dumating si Ramon at siya ang uminom, agad na sinuka dahil sa sobrang pangit ng lasa. Nagpanik si Kiko at tumakbo habang na-realize ni Ramon na mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Habang nangyayari ang lahat, nagdesisyon si Riho na mag-relax at i-enjoy ang bakasyon niya, hindi alam na may panibagong bangungot na unti-unting lumalago sa ilalim. Di nagtagal, inatasan si Lloyd na mag-massage sa isang guest. Casual lang siya, hanggang sa ma-realize niyang trollan siya ng tadhana, ang guest pala ay si Riho. Kalma niyang ipinaliwanag na may kakaibang insidente sa hotel at gusto niyang tumulong sa investigasyon. Pagka-setup, maayos niyang hiniling kay Rio na humiga, awkward na humihingi ng paumanhin dahil hindi niya talaga kayang maglaro ng weird imagination game kung saan huhugutan ang wooden board ng iba. Biglang, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong building, perfect na pinatay ang mood. Samantala, dumating si Celine sa kalapit na hotel kasama ang kanyang ama na nakapili na ng outfit mula sa isang royal livestock auction. Pagkatapos niyang magbihis, agad siyang hinayla sa isang matchmaking meeting at nagkaharap agad kay Alan. Nagkunwaring busy si Celine para makaiwas pero agad siyang pinigilan ng ama. Pinilit na dumalo, kaya mental na pinagplano ni Celine ang mabagal at masakit na pagkatalo ni Allen. Nang pumasok ang pinto, sumugod si Celine at hinayla si Lloyd papasok ng kwarto na parang pag-aari niya lang. Hindi nakialam ang dalawang ama at nag-usap lang tungkol sa seryosong bagay, para bang normal lang ang kaguluhan. Nalito si Lloyd kung bakit nandyan si Celine, pero buong tiwala niyang sinabi na destiny at love ang gumagawa nito. Nagkunwaring malambing sila hanggang sa pumasok si Rio at pinaalalahanan silang bawasan ng kilig.
Tinanong ni Rio kung bakit hindi man lang nagtanong si Celine kung bakit hindi si Alan ang candidate sa matchmaking, pero todo totoo si Celine, wala siyang pakialam. Lumabas na si Alan ay na-faint sa banyo kanina, kaya pinasok si Lloyd bilang substitute. Nang malaman ni Callan na naroon si Lloyd para imbestigahan ang insidente, nagplano siya ng nakakatawa pero epektibong scheme. Gagamitin niya ang date para makakuha ng clue, habang si Rio naman ay mag-iimbestiga mula sa loob. Ang plano ay sobrang detalyado na wala ng choice si Rio kundi sumang-ayon. Sa unang date nila, tuloy-tuloy na tinitingnan ni Celine si Lloyd na parang sinusunog ang kaluluwa niya. Pinilit niya itong purihin ang kanyang ganda at nang nag-atubili si Lloyd, ginamit niya ang pananakot na parang propesyonal na banta. Nagpanik si Lloyd, natatakot na mapansin ng iba kung gaano sila ka-weird, kaya pumayag siya. Pagkatapos, nag-full hyper mode si Celine, lubos na pinapagod si Lloyd. Sa tamang panahon, dumating si Riho at iniligtas si Lloyd sa social execution. Sa sumunod na mga araw, patuloy na gumamit si Turiona ng body double sa matchmaking, at pinanggako ni Ramon na ihahayag lahat ng madidiring trick. Sinubukan ni Riho tanungin si Celine tungkol sa kanilang mission, pero naaalala lang ni Celine na may inimbestigahan sila. Sa mga oras na iyon, dumating si S para maghatid ng goods at casually na ibinato ang bombshell na may nagtanim ng pampasabog at gasolina para magdulot ng gulo. Kagad na pinaghihinalaan ni Radio si Celine, pero nagkunwari itong inosente at kumapit kay Lloyd. Ipinakilala ni Lloyd si S bilang isang parang kuya mula sa kanyang nayon at proud na binanggit na siya ay estudyante na sa officer school. Binati siya ni S at umalis. Samantala, ibinato ni Ceylon ang delivery work kay Riho at monopolize si Lloyd buong araw. Habang nagre-relax sa yacht, ikinwento ni Celine kung paano winasak ng cursed belt ang buhay niya at kung paano sinubukan ng kanyang ama ang lahat para tumulong. Nang mabasag ang sumpa, pinilit siya ng pamilya na non-stop matchmaking na ironic, nagdala sa kanya kay Lloyd ang tinaguri ang kanyang destined love. Mapagkumbabang sinabi ni Lloyd na utang niya ang lahat sa tulong ng iba. Pinayuhan siya ni CYN na dahil mabait siya sa tao, karapat-dapat siyang makaranas ng mabubuting bagay. Naramdaman ng pag-asa, humiling si Lloyd na itago ang isang sikreto, at nagbahagi sila ng tahimik na sandali. Desperadong gustong ihiwalay ni Kika si Lloyd kay Celine, pero parang glue, di siya iniwan ni Celine. Pag-alis ni Celine, lumapit si Kika, pero naramdaman pa rin ni Lloyd ang presensya niya. Inalok niyang turuan siya ng magic bilang reward, at biglang napag-isip na baka ang kailangan nilang item ay nasa nakababatang kapatid ni Lloyd na isang malaking red flag. Bago siya makagawa ng galaw, bumalik si Celine at inatake siya. Nakaiwas si Kakayo, nakapag-counter, at sumali si Celine sa kaguluhan. Nang lumabas si Lloyd na walang kamiseta at may absurd na six-pack, tuluyang nawala ang focus ni Celine, kaya nakatakas si Kika. Paliwanag ni Lloyd na shirtless siya para matuto ng maayos ng magic, habang iminungkahi ni Celine ang hot springs para linisin ang kaluluwa niya. Pero patay agad ang planong iyon nang dumating si Riho, kasunod si Ala at Marie, na labis na nagpa-comfort si Lloyd. Pumasok ang Fast Sisters gamit ang lakas para protektahan ang lahat. Akala ni Raiho kaaway sila, pero nilinaw ni Mina na mula sila sa Aami Kingdom at magiging kaklase nila si Pilo. Ibinunyag ni Mina na ang mission niya ay imbestigahan ang mga pagkawala sa hotel. Hinula ni Ala na ang problema ay may kinalaman sa Triant Wood na kumakalat mula sa nayon ni Lloyd. Lahat ay nagulat nang malaman na si Celine ay village chief. Napagtanto ni Ala na na-infest na ng trans seedlings ang hotel. Nagbabala si Marina kung mali ang pamamahala, baka kailangan muling iguhit ang mapa ng kaharian. Agad na nagdesisyon si Lloyd na kumilos kasama ang village chief. Tinapon ni Pilo si Ala para pigilan itong kunin ng kredito. Natuklasan ni Kika na ang assistant ni Thurenen ay naparasitize at hinarap niya ito. Nang umatake si Thurenen, dumating si Lloyd, casually na pinuri ang bagong itsura niya at nag-trigger ng galit sa lalaki. Ipinahayag ng assistant na siya ang Wood Demon Lord at agad niyang pinakawalan ng trance. Pinuri pa ni Lloyd ang acting niya at dahil akala niya palabas lang ang lahat, madali niya silang nilinis at ibinalik sa ordinaryong kahoy. Para sa kanya, scripted lang ang buong sitwasyon. Pero biglang lumala ang mga pangyayari nang dumating si Maninoy at ginamit ang Demon Lord Seedling para maghasik ng kaguluhan. Nagtulungan ng lahat para pigilan siya. Sinipa siya palabas ng Fast Sisters habang si Raiho ang nag-coordinate ng mga atake. Halos mamatay si Celine at doon lang tuluyang naunawaan ni Lloyd na totoong halimaw ang kaharap nila. Sa huli, winasak niya ang core ni Manoki matapos niyang matiyak na hindi ito palabas. Iyon ang unang beses na nakapatay siya ng totoong halimaw at naging masaya siya dahil pinagkatiwalaan siya ng lahat. Pagkatapos ng gulo, binura ni Ala ang mga alaala ng mga tao at inayos ang nasirang hotel. Nagpalitan ng tawad ang lahat.
Nangako ang ama ni Celine na susuportahan ng landas ng anak niya at si Celine ay bumalik agad sa pag-iisip tungkol sa kasal. Si Ella ay humingi ng masahe ngunit aksidenteng na-practice ni Lloyd sa kanya ang isang bone-breaking technique. Kinagabihan, binigyan ni S. si Makona ng isang delikadong gamot na gawa sa trinitine. Nalampasan ni Makona ang transformation sa pamamagitan ng matinding determinasyon at naghanda siyang hominin si Lloyd. Sa bahay, patuloy na tinutulungan ni Lloyd si Marie at pinapakain pa ito ng almusal nang biglang dumating si Celine at inatake si Marie dahil hinawakan nito ang kanyang asawa. Inanunsyo ni Lloyd na pupunta sila para labanan ng Great Serpent. Nagreklamo si Marie na tila itinutulak ng hari si Lloyd sa panganib kahit si Lloyd mismo ang pinakamapanganib. Nagpanik si Alan, na-excite si Celine, inangkin ni Pa ang karapatang sumama kay Lloyd at inutusan ni Colleen ang lahat na maghanda. Dumating ang hari na mukhang pagod at binalaan sila na mabigat ang bantay at mapanganib ang Great Serpent. Pagkarinig nito, nagpa siya si S na mauna para maaga ito at hinabol siya ni Alang ngunit nahuli na siya ng isang hakbang. Bago pumasok sa dungeon, maingat na sinabi ni Lloyd na gusto niyang magtulungan sila bilang isang team at agad pumayag si Raho kahit wala si His Ian. Sina Celine at Fa ay ginawa itong kompetisyon sa selos at naniwalang sila ang pinaparinggan ni Lloyd. Nakita si Alan na nagbabantay sa entrance na ikinagulat ni Ryaho at agad siyang inasar ng dalawang blonde na babae na sabihing aminin na lang kung natatakot siya. Malakas na itinanggi ni Alan ang panginginig kahit halatang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Samantala, naglalakad si Marie nang biglang dumating si Ala at sapilitang hinayla siya para maging gabay papunta sa Great Serpent. Habang papalalim sila sa dungeon, biglang tinanong ni Fellow si Ryaho kung gusto ba nito si Lloyd at agresibong pinilit ni Sin si Ryaho na aminin ang lahat tungkol sa pagiging malapit nila kay Lloyd na parang isang matinding interogasyon. Sa huli, sumuko si Ryaho at pinaalalahanan silang may misyon sila at hindi ito isang teleserye. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ingay at inakala ni Lloyd na lumitaw na ang Great Serpent kaya agad siyang sumugod ngunit nalaman niyang sina Marie at Ala pala ang bumagsak at bumabasag ng mga pader para gumawa ng shortcut. Nang mag-scout si Marie sa unahan, nakita niya si Makona na nagpapahinga sa loob ng isang napakalaking tent. Pagmulat ni Makona, nagdilim ang kanyang ekspresyon at sinabi niyang hinihintay niya ang lalaking nagnakaw ng kanyang pag-ibig. Agad nakaramdam ng panganib si Marie at kahit nag-aalala ay tinanong pa rin niya kung sino ang minamahal ni Makona. Tumanggi itong sumagot at bigla siyang inatake upang palabasin si Lloyd. Hindi normal ang kilos ni Makona at nagsimulang maghinala si Marie na naapektuhan na ng trinitine ang kanyang isipan. Nang marinig ni Lloyd ang paghingi ng tulong ni Marie, agad siyang sumulpot. Pagkakita pa lang ni Makona sa kanya, nag-transform ito bilang isang halimaw at agad nagdeklara ng duelo. Binyantaan pa niya si Marie na patuloy niya itong guguluhin kapag hindi nagmadali si Lloyd. Sabay-sabay sumabog ang mga ugat ng puno sa paligid pero madali lang itong nilinis ni Lloyd. Sumugod si Makona at itinulak siya sa pader, kumbinsidong panalo na siya, ngunit kalmadong nakatakas si Lloyd at sinabi na wala pa ang mga atake niya kumpara sa araw-araw na buhay sa Conan Village. Doon tuluyang nagliyab ang galit ni Makona. Inakusahan niya si Lloyd na minamaliit siya gamit ang kung anong alamat tungkol sa isang mahiwagang nayon. Dahil sa ingay, agad dumating sina Ryaho at ang iba pa. Binalaan sila ni Marie na huwag lumapit, ngunit biglang nagpalit ng target si Makona at umatake, kaya napilitan si Lloyd na salagin ang suntok. Sinisi ni Makona ang lahat kung bakit nasugatan si Lloyd, ngunit mahinahon niyang sinabi na dahil sa presensya nila kaya siya nakakalaban ng maayos. Kahit may sugat na hindi madaling gumaling, tumayo siya ng tuwid at buong pagmamalaking tinawag ang sarili bilang isang tunay na sundalo. Tuluyang nawala ng kontrol si Makona at nagwala. Nabiyak ang lupa, sumabog ang mga bato, at natamba ang lahat. Sunod-sunod ang pag-atake niya kay Lloyd hanggang sa maipit ito, ngunit bigla niyang nahawakan ng isa sa mga tentacle ni Makona at inikat ito na parang windmill. Nang matapos ang laban, pinuri ng lahat si Lloyd sa panalo. Maging ang Great Serpent ay nagpakita at pinuri siya, sinabing kahanga-hanga siya. Hindi siya nakilala ni Lloyd at sinabi ng ahas na kasing liit lang daw siya noon ng butil ng paminta. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Viratra, Guardian Beast ng Kunran Village, na may tungkuling bantayan ang seal at panatilihin ang kapangyarihan ni Ala. Tinanong ni Lloyd kung bakit siya naroon, at doon agad na inis si Viratra. Lumabas na ginamit ni Ala ang balat sa likod nito para gawing strap ng sinturon, kaya labis itong nasaktan at tumakas. Tinanong ni Marie kung sino ang nagparasitize kay Makona gamit ang Trent, at doon nagpakita si So. Agad nakaramdam ng panganib si Lloyd mula sa kanya. Habang hinahamon ni So si Lloyd, biglang sumulpot si Ala mula sa ilalim ng lupa at humingi ng kabayaran, halos hindi na maalala kung bakit nagwala ang Great Serpent. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit ni So ang pagkakataon para burahin si Viratra at pahinain ang barrier.
Karaniwan, mawawalan ng kapangyarihan si Ala kapag nangyari iyon, ngunit nakapagpakawala pa rin siya ng isang nakakatakot na atake na ikinagulat ng lahat. Ang totoo, nakaligtas si Viratre sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng sinturon ni Celine. Lumalabas na nagsimula ang sigalot na ito nang kunin ni Ala ang balat ni Viratre, ibinenta ang sinturon, at nagdulot ng alitang tumagal ng isang siglo. Ipinahayag ni Su na pipilitin niyang pakawalan ng Kunran Village ang huling dungeon at naglaho kasama ang barrier. Samantala, dumating si Alan matapos marinig ang ingay. Nang makita niya ang anino ng isang halimaw, inakala niyang iyon ang Great Serpent at agad niyang hinampes ng espada na aksidenteng nagdulot ng pagguho ng cellar. Nagkamali ng akala ang mga sundalo at naniwalang si Alan ang may napakalakas na kapangyarihan na yumanig sa lupa. Patuloy na isinumpa ni Ala si So kahit na siya naman ang may kasalanan sa pagguho, at iniutos niyang tumakas ang lahat gamit ang crystal ball. Pagbalik sa kabisera, ginawaran si Alan dahil umano sa pagkatalo sa Great Serpent at pagkawasak ng Dandion. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit pinuri ng hari ang kanyang integridad at kinoronahan siyang Dragon Slayer. Sa kabila ng lahat, wala namang ginawa si Alan ngunit naging alamat pa rin siya. Kinagabihan, patuloy na inisip ni Lloyd si So at napansin niyang kapareho ito ng pangalan ng isang karakter sa paborito niyang libro. Sa gitna ng pagdiriwang, muling nagpakita si Ala at hinayla si Celine patungo sa Kunan Village. Inanunsyo ng hari ang isang opisyal na laban sa pagitan ng Azami at ng Zhou Empire para mapabuti ang relasyon ng dalawang panig. Balak niyang ipadala ang pinakamalakas na mandirigma ng zombie, ngunit nanatiling lihim ang pagkakakilanlan nito. Pinangunahan ni Ala ang grupo sa pagdaan sa kagubatan sakay ng isang malaking sasakyan kahit kaya naman niyang mag-teleport dahil may mahalagang taong naghihintay sa unahan. Na-excite ang mga bata tungkol sa treasure hunting, pagpaparehistro ng kasal, at pakikipaglaban sa malalakas na kalaban, pero agad silang pinatigil ni Marie at pinaalala na ang tunay nilang pakay ay pagalingin si Viratra. Habang nasa biyahe, nag-aalala si Marie dahil umalis sina Chrome at Colleen sa palasyo sa gitna ng tensyon. Sa katotohanan, si Alan ang tinutukan ng hari at inutusan si Mina na dalhin siya sa venue ng laban. Dinala sila ni Ala sa isang kuweba kung saan nakatira si Dr. Huge, na kilala bilang hari ng Dwarf Tribe. Hindi pinaniwalaan ng iba ang titulong iyon, pero sa totoo lang, si Huge lang ang may kakayahang humawak ng ganoong responsibilidad. Mukhamang mga estudyante sina Huge at Ala, ang mga kaluluwa nila ay mas matanda pa kaysa sa karamihan ng mga bansa. Agad hinawakan ni Huge si Viratre at tinanong kung bakit ito umalis. Sinisi ni Viratre si Ala kaya pinagalitan siya ni Huge. Gumanti si Ala at ipinaalala na ideya ni Viratre ang gawing sinturon para kay Lloyd ang mga alahas mula sa katawan nito. Dahil nabunyag ang lahat, itinulak ni Huge ang grupo papunta sa nayon. Pagdating nila, tahimik ngunit may mabigat na presensya ang lugar. Kakaiba ang pamumuhay ng mga tao roon, tumatalon sila sa pagitan ng mga palapag imbes na gumamit ng hagdan at naghahagis ng mga liham sa milyang layo na parang walang kahirap-hirap. Ipinaliwanag ni Lloyd na normal lang iyon sa probinsya. Binati niya ang kanyang lola na matagal na niyang hindi nakikita. May kapitbahay na dumating at nakiusap na lagyan ng mahika ang baril niya para maiputok niya ang sarili patungo sa bundok. Dahil kulang ang mahika, lumihis ito sa direksyon at lumipad kung saan-saan. Kalmadong sinabi ni Lloyd na madalas mangyari iyon at kinabukasan pa karaniwang nakakarating ang mga tao. Habang pinoproseso ng lahat ang kakaibang lugar, dumating ang lolo ni Lloyd na may bitbit na napakalaking isda. Agad hinamon siya ni Fa sa isang duelo laban sa tinatawag na Demon God. Isang tingin lang at nakilala ng matanda ang tindig niya bilang sarili niyang martial art. Ipinaliwanag ni Lloyd na sariling pagtuklas ni Fa iyon at ibinunyag na ang Divine Fist Technique ay isa lamang ehersisyong pangluksa sa nayon. Nawasak ang loob ni Fa nang malaman na ang buong buhay niyang sinanay na teknik ay katumbas lang ng stretching ng matatanda. Haamon sana ng laban ng lolo kay Fa pero nagboluntaryo si Raiho na dalhin na lang ang isda pauwi. Sa sandaling buhati niya ito, agad siyang naging bato. Samantala, tinanong ni Colleen si Ala kung nasaan si Myrdan at agad siyang hinanap. Matapos ang ilang araw na magkahiwalay, nagkita rin sila ngunit hindi naging romantiko ang reunion. Binati siya ni Myrdan sa paraang halos ikahiya niya at mas lalong lumala nang isipin nitong nagmamadali siyang pumunta dahil naiihi siya. Dahil sa komentong iyon, nagalit si Colleen at sinuntok siya ng walang pag-aatubili kahit hindi niya maintindihan kung bakit nagugustuhan pa rin niya ang ganoong kainosenteng tao. Sa kabilang banda, unang beses nakilala ni Celine ang pamilya ni Lloyd at agad siyang kumilos na parang baliw na bride. Lumapit siya, naglabas ng marriage registration form at sinubukang magpa-sign agad. Bago pa sila makapigil, may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw sa langit at isang lumilipad na divine lizard ang lumitaw na agad namang tinakot ni Ala na gagawin niyang uling.